Kung yung inyong sasakyan ay may nakalagay dyan na D2, D1 o yung iba naman number lang, no? Yung iba 2 and L, yung iba naman 3, 2 and L, okay? So paano ba yung tamang pag-engage dyan, ano? Okay, on the idea, ganito lang naman yung scenario niyan. Like for example, yung inyong automatic transmission ay may 6 na gear. So pag nilagay mo yan sa, for example lang, D3. So ang mangyayari dyan, yung cambio ninyo o yung pagcambio ng inyong automatic ay ililimit lang hanggang 3rd gear. So ibig sabihin, hindi na siya magkakambyo ng 4th gear hanggang onward. So ang cambio niya is from 1st gear to 3rd gear lang. At ganoon din naman sa D2. Hanggang 2nd gear lang yung ikakambyo niya at hindi na siya kakambyo sa mas higher gear. Now, paano ba yung tamang pag-engage niyan? For example, naka-drive kayo. So, sa drive kasi, ano yan sabihin natin, kaya kang tumakbo niyan hanggang 100 kph. Ngayon, pag mag-i-engage ka ng halimbawa, D2, dapat i-match nyo muna yung speed ninyo dun sa D2. So, i-consider natin yung D2 as 2nd gear. So, yung 2nd gear kasi natin, sabihin na natin ang speed niyan is around 20 to 30 kph. So sana yung takbo natin is from 0 to 30 kph pag ini-engage natin yung D2. At ganoon din, halimbawa L or D1 naman. So sabihin na natin mga 10 to 20 kph naman yung ideal speed niyan. So dapat yung takbo ng ating sasakyan is from 0 to 20 kph lang. Ang iniiwasan kasi natin dito ay yung magkaroon tayo nung sudden na engine brake na hindi rin ganun kaganda sa ating sasakyan, ano, pag yung biglaan kasi yung engine brake. Ang idea kasi dapat pag gumagamit tayo ng sasakyan, dapat smooth lang yung mga transition. Hindi yung para siyang nabibitin o hindi siya yung parang umuurong bigla-bigla. Kumbaga, as much as possible, i-smooth natin para sa ikatatagal ng ating sasakyan. Okay, so ang idea doon, pag sakaling mag-engage kayo ng low gear, i-match ninyo yung speed. Kung kailangan pumireno kayo para mag-match yung speed. Okay? Bago nyo i-engage yung inyong low gear ng inyong automatic na kotse.